Bagong tag-ulan na. Alaala na lamang ulit ang napakatinding init na naranasan nating mga Pilipino nitong nagdaang summer. Pero alam niyo ba na sa Bulacan, isang jeepney driver ang muntik ng madali ng sobrang init ng panahon. Buti na lang, meron siyang naging pasaherong nursing student. Ako po, in my point of view, sobrang down po ako. Parang nagdududa pa po ako sa sarili ko if kaya ko po ba, if makakatungtong po ba ako sa second year, kung makakapag-capping and pinning po ba ako. And napili ko po yung nursing, hindi dahil first choice ko po talaga siya. Talagang sabi ko, may course ba na parang kailangan mabait ka lang, parang kailangan matulungin ka lang, ganon. Mismong team namin sa kapatid ko nagulat sa binahaging ito ng first-year nursing students na sina Precious at Joanna. Sila lang naman kasi ang dalawang estudyanteng nag-viral matapos tumulong sa isang jeepney driver na biglang nangangailangan ng atensyong medikal. Mayo 28, araw ng final examination. Sakay ng jeep si Precious papasok sa eskwela na mapansin na tila may kakaiba na sa tsuper. Pagkasakay ko po ng jeep, nakita ko po yung driver na parang naghahabol siya ng hininga. Unang-una ko napansin po yon. So, akala ko meron siyang health condition. Then, nakita ko may kasama siya sa harap, which is anak niya po, yung minor na bunso. Then, sabi ko, sige, tatry ko munang i-observe. Talagang muntikan kami mag-collide sa isang sasakyan po. Tapos, buti na igilid pa ni tatay ng ligtas. Dito na naglakas loob si Precious na usisain si mamang driver. Tinanong ko na si tatay kung may chest pain, kung may masakit sa kanya kasi nga po baka heart attack. And then, hindi na po siya nakakasagot sa akin directly. Tumitingin lang po siya. Habang tinutulungan ni Precious ang jeepney driver, tiyempong napadaan si Joanna. Hindi pa sila noon magkakilala kahit parehas sila ng eskwela at parehas din sila dapat kukuha ng final exam sa mga oras na yun. Ngunit, nung makita ni Joanna ang sitwasyon, naunawaan niya agad at tumulong na rin siya. Dali-dali po, binuksan ko po yung bag ko, then binigay ko po sa kanya yung mini fan ko for ventilation nga po kay tatay. Tapos yun po, binabakan na din po yung mga gamit ko para po ma-help po si Precious po sa pag-TSB or tepid sponge bath po. Kapwa napansin ni na Precious at Joanna mga senyales ng posibleng heat stroke sa jeepney driver. Nariyan ang mataas na temperatura ng katawan, pero hindi nagpapawis, hirap magsalita, nahilo at nawawala ng malay. Mga bagay na itinuro sa kanila sa paaralan. Ang ginawa ko na lang po is chinek ko po yung temperature ni tatay gamit yung kamay ko. Tapos na-check ko, sobrang init ni tatay. Tapos nung pinagmasdan ko po si tatay, hindi siya pinagpapawisan. Naalala ko po dun sa recent na lectures namin na isa sa mga indications na ang tao ay hindi nagpapawis is parang nahi-heat stroke siya. Tapos nag-undergo muna yun sa heat exhaustion kung saan parang nakukulong yung init sa katawan ng tao. Base sa mga natutunan nila sa eskwela, batid ni na Precious at Joanna ang peligro kung iiwanan nila ang tsuper bago siya madala sa ospital. Kaya kahit pa late na sila sa kanilang finals, pinilit nilang hintayin hanggang sa makatungtong sa pagamutan ang driver. Ang gusto ko lang po talagang mangyari is madala po agad si tatay sa ospital. Dapat po hindi po makatulog si tatay. Kaya po kami ni Precious that time, sige po kami na tay, wag po kayo matutulog, tay, wag po kayo matutulog. So, sobra pong thankful din kami kay tatay kasi hindi nga din po siya natulog. Nung oras po na yun, talagang parang adrenaline rush na po siya na kinabahan ako pero at the same time, kailangan, alam ko sa sarili ko, matulungan ko po si tatay. Kasi, syempre po, buhay po iyon. And, yun nga po, galing sa isang bata na recently nawalan ng tatay. Sobrang devastating sa akin nun. Kasi, that time, wala akong nagawa para sa tatay-tatayan ko. Wala pa akong mga knowledge sa pag-assess ng vital signs. Kahit wala po. And, noong time na yun, sabi ko,
Hindi pwedeng mawala ngayon yung tao na to. Hindi pwede na mawalan ng tatay yung bata. At dahil mabilis na pag-aksyon ni na Precious at Joanna, ganap na naligtas ang buhay ng jeepney driver. Pinili na ni Mamang Tsuper na manatiling pribado at huwag na magpa-interview. Ngunit kami na mismo sa kapatid mo ang nag-check na siya ay nakapagpatingin sa doktor, nagpagamot at tuluyan ng nakarecover. Dito pa lang sa puntong ito, marami nang pumupuri kina Precious at Joanna sa nagawa nilang pagligtas sa buhay ng jeepney driver. Talagang nakakabilib ang nagawa ni na Precious at Joanna. Kaya naman, mas kilalanin pa natin sila sa pagbabalik ng kapatid mo. Maging ang paaralan ni na Precious at Joanna, proud sa nagawa nilang pagsagip ng buhay gamit ang kanilang napag-aralan sa eskwela. Dapat lang na sila'y tularan, lalo na mga tulad nilang mag-aaral. Mabilis na pag-iisip at aksyon ang ipinamalas ng 20 years old nursing freshman na si Precious nang mapansing tila inaatake ng heat stroke ang driver ng jeep na kanyang nasakyan. Sabi niya, lahat ng ito natutunan niya sa paaralan. Ngunit alam niyo ba, hindi dapat nursing ang kukunin niyang kurso. Actually, nung grade 12 ako, bago ako graduate, talagang ako yung, sa aming magkakaibigan, ako yung wala talagang fix na kung ano yung gusto ko. Talagang sabi ko, may course ba na parang kailangan mabait ka lang, parang kailangan matulungin ka lang, ganon. Kasi parang yun nga po yung pagkakakilala ko sa sarili ko. Sa kabila nito, nang mapasok ni Precious ang nasabing college course, sinubukan na rin niya itong mahalin. Ayun, kailangan talagang natuto ko siyang seryosohin kasi buhay yung hahawakan mo. Si Joanna naman, may sariling motivation sa pinasok na kurso sa kolehiyo. Why nursing po? Kasi before po, nung bata pa ako, pinangarap ko na yung family ko po matulungan ko or maalagaan ko po sila in the near future. Then, siguro po dahil gusto ko rin pong matulungan yung iba, kaya talagang pinarso ko po yung nursing. Yun nga lang, dumating si Joanna sa puntong nagdududa siya kung kaya ba talaga niyang maging isang nurse. Pero sa maagap din niyang pagtukoy at pagtulong na malutas ang problema ng jeepney driver, mukhang napatunayan din ni Joanna ang kanyang kakayahan. Yun nga po, dahil nga po dun sa incident, tumaas po lalo yung confidence ko na kaya ko po yung nursing talaga. Matapos ang kanilang final exam, sunod-sunod na artikulo ang naglabasan tungkol sa kabayanihang ginawa ni na Precious at Joanna. Nalaman po namin na pinost po after ng exam po namin. So, ang dami pong nagtatag po sa akin, sa amin po ni Precious na, uy, na-post kayo ng gantong page po, ganda. Then, parang na-overwhelm po ako nung, lalo po sa mga positive comments na nakita ko po dun sa post po. Mismo mga kamag-aral nilang dalawa, bilib sa kanilang nagawa. Nagagalingan po ako sa kanila kasi first year pa lang po sila, tapos na-handle po nila yung mga ganong situation po. Kumbaga, yung pasyente po, sa tingin ko po, heat stroke po yung pasyente. Tapos, first year po, wala pa po silang knowledge about doon. Kumbaga, ang alam po lang nila, nasa anatomy pa lang po, mga ganon pa lang po. Sa mga sakit po, wala pa po silang alam. Kumbaga, nakakahanga po kasi nakahandle sila ng ganon po. Tapos, na parang nasikaso nila ng maayos po. At first po, syempre, as senior po nila, naging proud po ako sa ginawa nila kasi first year pa lang po and ready na po sila mag-step up sa mga ganong emergency. So, I can say po na pagdating po ng panahon na pag-graduate na sila, talagang maaasahan sila when it comes to healthcare. Siyempre, nakarating ang balita sa Dr. Yangas College, ang paaralan kung saan kumukuha ng nursing ang dalawa. Mismo mga opisyal ng eskwelahan, tuwang-tuwa nang malaman kung paano na i-apply ng kanilang mga estudyante sa tunay na buhay ang kanilang mga natutunan sa silid-aralan. That time kasi minessage ako ng president, ng school president namin, si Sir Michael Yanga, through messenger. Nung time na yun ay nasa Japan kasi si president. So siya yung nakakita sa Facebook
doon sa posting sa Santa Maria page. And then, right away, minessage ako ni President. Tapos sabi niya, tinanong niya sa akin kung sino yung mga bata. Subalit, para sa paaralan, higit pa sa mga lectures sa klase ang naipamalas ni na Precious at Joanna sa insidente. Ito ay nagsilbi ring pagpapakita nilang dalawa ng kanilang tunay na pagkatao. Actually, ang president namin is talagang very active siya sa social media. Hindi dahil wala siyang ginagawa. Kasi, ang ano niya kasi sa buhay is sa DYCI, sa pagpapatakbo ng DYCI bilang presidente, he always starts where students are. Nasaan ang mga bata, di ba, sa social media. Doon minsan naglalabas yung mga bata, syempre, ng mga concerns nila, ano yung mga actual na experience nila. Kaya talagang ang presidente naka-observe, naka-monitor sa mga estudyante namin para nakikita niya ano yung needs. Sa pagkakataon na yon, hindi needs. Very proud, very na-move ang president, even I myself, medyo talagang na-move ako noon nung nakita ko at nalaman ko ano ba yung ginawa ng mga estudyante namin, 2 estudyante. At dito na nga nagsisimula ang pinakaabangang sorpresa. Nung nakita ng president yung post sa page, lagi ang tinanong kagad sa akin ng presidente, ma'am, pakicheck po yung 2 bata, anong course nila, anong year nila, kung may balance sila, kung okay ba sila sa pag-aaral nila, at para matulungan. Yun kagad yung tanong sa akin ng president. Sobrang natuwa po ako kasi nga po makakahinga na po ng maluwag yung mama ko sa mga bayarin po sa school, ganun po. Akala ko talaga nung una, yung first year lang yung matatapos ko. And then after ng first year, stop na muna, hanap muna ng work kasi kailangan makatulong, ganun. Since yung nagpapaaral po sa akin is may shoulder pang mga personal problems. Mismo mga opisyal ng eskwelahan, tuwang-tuwa nang malaman kung paano na i-apply ng kanilang mga estudyante sa tunay na buhay ang kanilang mga natutunan sa silid-aralan. Diba, nakita nila kung ano yung, sino ang mas may kailangan. Alam nila na kailangan nilang makarating kasi exam nila, finals ang pinag-uusapan, pero dahil nandoon sila sa sitwasyon na mas tinatawag sila, diba, ng duty nila o responsibilidad nila. Kasi kailangan meron pa yung sense of responsibility sa kapwa eh. Importante rin yan. Yun, nakaka-proud, diba? Nakaka-proud na yun yung mas pinili nilang gawin. Subalit, para sa paaralan, higit pa sa mga lectures sa klase ang naipamalas ni na Precious at Joanna sa insidente. Ito ay nagsilbi ring pagpapakita nilang dalawa ng kanilang tunay na pagkatao. Character first. Bago ka maging academically excellent, importante yung values, the right character. Kasi yan yung magdadala sa mga estudyante namin sa ano nila di ba? Sa magandang future, magandang opportunity sa labas. Without the character, the values, kahit na academically excellent ang estudyante, medyo I doubt, diba, na makakarating sila ng malayo o makapupunta sila sa malayo at makukuha nila yung talagang gusto nilang mangyari sa buhay nila. Values and character first. At dito na nga nagsisimula ang pinakaabangang sorpresa. Utos sa akin ng presidente, okay ba ma'am, bigyan natin ng scholarship? Wala pa kaming detalye noon, wala pa kaming full details noon kung ano yung talagang nangyari. Iyon talaga yung sinuggest kagad ng president sa akin through message chat. Nagsagawa pa ng seremonya ang paaralan upang maibigay sa 2 kolehala ang magandang balita na sinagot na ng koleyo ang kanilang buong tuition fee. Truly, you embody yung the values no of being a Daisian. And dito sa school, no, di lang kayo sinasaturate sa knowledge, no, but also ina-equip kayo sa skills na dapat yung ma-apply rin, no? Hindi lang siya magstay as a knowledge pero into wisdom, no, ma-share sa iba. And most especially, no, ma-envelop kayo ng values, no, ng attitude na rapat na ipakita sa ibang tao. Truly, no, na ipakita niyo yun dun during at that moment. At that opportunity, no, really
give an opportunity for you to show yung truly what Adaysian what Adaysian really is. Precious and Joanna, we are so proud of you. The whole DYCI family, truly, you have given us pride and honor because of what you have done. Kami ang magpapasalamat sa inyo dahil binigyan nyo kami at naging bahagi kami ng iyong paglalakbay bilang mga estudyante sa inyong pagiging nursing students. Proud na proud kami, yung aming scholarship na binibigay sa inyo ay isang munting handog lang sa mga bayaning tulad ninyo. Hanggang nung makausap sila ng aming team, hindi sila makapaniwala sa natamong gantimpala. Yung naramdaman po namin, that day po na sinabi din po agad ni Ma'am Lim na may full scholarship nga po kami. Sobrang natuwa po ako kasi nga po makakahinga na po ng maluwag yung mama ko sa mga bayarin po sa school, ganun po. And yung thankful po ako kay Sir Michael and Ma'am Lim po dahil nga po ginrant po nila kami ng full scholarship. So yung impact po ng scholarship na binigay ni Sir Kelly nga talagang nung gabi din po na yun kasi araw na yun talagang chinat po ako ni Sir Michael mismo na parang bibigyan po talaga ng scholarship. Talagang umiyak po lahat talagang mga ate ko, si mami, yung si nanay po na nagpapaaral po sa akin. Talagang umiyak po kami kasi sa amin po, mahirap na po talaga yung i-carry mo yung tuition fee ng nursing na course, talagang pati yung mga gamit, mahal. Napansin ko po na Pero, worried po yun. teka, Naunang pasahe. hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Tinignan ko po Mismo ulit. ang inyong lingkod na antig sa ginawang pagtulong ng dalawa sa isang pobreng jeepney driver. Sila yung mga bayani. Bayani, Idol! Of course, Yes, of course. dahil po sa ginawa nilang kabayanihan sa isang Yeah. jeepney driver na inatake po habang namamasado ng May 28. Ayan po, sa may Bukawi, Bulacan Tollgate. At yan po yung video. Timing na timing talaga yung Yes, pasahero po na sila. eksena. Opo, nung time po na yun. Actually, may finals pa ata sila na, ano? Tinablan nilang Exam. finals para Yes, Idol. Para lang madugtong ng buhay ng isang kapwa. Yes po. Wow, I'm very proud to have you both, guys. Hello po. Araw po. Pati din natin na mayroon pang pangangailangan mismo sina Precious at Joanna. Kaya naman, ito ang aming handog para sa kanila. Gusto naming maramdaman nila na welcome sila dito lahat, alam mo yun, na hindi kailangan ng mamahaling restaurant para makatikim ng sarap na pagkain. Ayun, sana napasaya namin sila sa simple dinner na pinrepare namin at ma-inspire din yung ibang kabataan, ibang estudyante na tularan din yung kwento nila. Inaanyayahan namin kayo na pasyalan ang Chow Panalo dito sa Tambubong, Bukawi, Bulacan. Open kami from 11 a.m. to 10 p.m. daily. Sa panahon na napakaraming negatibong balita, kung minsan, estudyante pa mismo ang nasasangkot sa masasamang gawain. Pero ang nursing students na sina Precious at Joanna, ipinakita sa lahat kung anong halaga ng kanilang pag-aaral at pagsusunog ng kilay sa eskwela. Yan ay ang magamit ang kanilang edukasyon para makatulong sa iba at para sa ikauunlad pa ng ating bayan. Muli rin nilang pinatunayan na ang tunay na kabayanihan hindi nasusukat sa edad, hindi rin sa titulo, kundi sa kahandaang umagapay sa kapwa sa oras ng pangangailangan. Yun nga po, sabi po nila, simple act of kindness lang daw po yung ginawa namin. Pero sobrang laking tulong po yun sa nangangailangan sa iba. Kasi po kung nandun din naman po tayo sa ganong sitwasyon, sisiguraduhin din, gustuhin din naman po natin na may tumulong po sa atin or makatulong din po tayo sa iba. Hindi kailangan maging engrande ng pagiging mabuti. Hindi siya kailangan sobrang laki nung naging parte mo sa isang buhay ng tao. Kahit maliit na bagay lang, kaya mong mabago yung buhay ng isang tao. And pwede nun madikta kung ano pa yung magiging future niya and yung future ng pamilya niya po. Sa mga estudyante,
Sana'y magsilbing inspirasyon pa ang nagawa ni na Precious at Joanna para mas pagbutihin pa ninyo ang pag-aaral upang makatulong sa kapwa. Malay nyo, balang araw, meron din kayong mailigtas sa inyong mga natutunan sa paaralan.